Dalawang bagyo, posibleng mabuo na sa mga susunod na araw. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ang kababayan, ngayong araw ng Martes, May 26, 2026 na po tayo. Narito nating update sa ating panahon. Mahigpit nating binabantayan ngayong araw ang isang low pressure area na 05E na huling namataan sa layong humigit kumulang na 1,530 km silangan ng northeastern Mindanao. Sa kasalukuyan, mataas na ang posibilidad nitong maging ganap na tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. At kapag tuluyang naging bagyo at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR, ito ay tatawagin ng Bagyong Doming, ang ikatlong bagyo sa taong 2026 at unang bagyo naman sa buwan ng Mayo. Inaasahan ang galaw at direksyon ng Bagyong Doming sa mga susunod na araw. Base sa kasalukuyang galaw ng sistema, inaasahan kikilos ito pahilagang kanluran o northwestward habang nasa silangan ng Mindanao at Philippine Sea. Sa unang 24 oras mula sa silangan ng Mindanao, posible itong gumalaw pahilagang kanluran o northwest direction. Dahan-dahang lumalapit sa silangan ng bahagi ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa susunod na 48 oras, kapag lumalakas pa ito bilang isang tropical storm, may posibilidad na unti-unting liliko pahilaga hanggang sa north-northwest kasabay ng paghila ng hanging habagat. At sa mga susunod na 3 araw hanggang 5 araw, may posibilidad na tumuloy ang recurvature o pagliko nito paakyat sa hilagang bahagi. Maaring lumihis pahilagang silangan o northeastward patungo sa direksyon ng Ryukyu Island o Southern Japan. Kaya sa ngayon ay hindi pa nakikita ang direktang paglandfall sa kalupaan ng ating bansa. Pero mga kababayan, kahit walang direktang pagtama nito sa kalupaan, hindi ito ibig sabihin walang peligro na mararanasan sa ilang mga lugar. Dahil habang lumalakas ang sistemang ito sa silangan ng bansa, hihilahin nito ang napakalakas na hanging habagat na siyang magdadala ng malawakang pag-ulan, biglaang pagbaha o landslide sa bulubunduking lugar at malalaking alon sa baybayin at sunod-sunod na thunderstorm sa malaking bahagi ng bansa. Samantala, isa pang sama ng panahon ang ating binabantayan ngayon sa West Philippine Sea. Kung mabubuo ito bilang isang tropical depression, ito ay maaring tawaging Bagyong Esther. Inaasahan ang galaw nito sa unang yugto ay maaring kumilos ito pahilaga o northward sa West Philippine Sea. Ngunit kung lalapit ito sa kanluran bahagi ng bansa, maaari nitong palakasin palalo ang hanging habagat at maaring magkaroon ng mas malawak na rain bands sa Luzon at Visayas. Posibleng magdala ng mas masungit na karagatan sa western seaboard. Kung sabay na aktibo ang Bagyong Doming sa silangan at Bagyong Esther naman sa kanluran, posibleng magkaroon ng tinatawag na enhanced southwest monsoon effect na magdudulot ng ilang araw na maulan at delikadong panahon ang mararanasan sa ating bansa. At dako naman tayo sa lagay ng panahon dito sa ating bansa sa southwesterly wind flow. Apektado ang Zamboanga Peninsula, BARMM, Suc-Sargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan. Asahan ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm at posibilidad ng flash flood at landslide. Apektado naman ang nalalabing bahagi ng Mindanao na makakaranas ng maulat na panahon na may pag-ulan at thunderstorm dulot ng extension ng low pressure area o LPA 05E. Habang makakaranas naman ng pulu-pulong pag-ulan sa lugar ng Eastern Visayas, Bicol Region at Quezon dulot ng easterlies. At posible rin ang thunderstorm sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa dulot naman ng localized thunderstorm. Samantala mga kababayan, aabot hanggang 46 degrees Celsius ang heat index sa ilang bahagi ng ating bansa. Partikular dito sa Pangasinan, Bulacan, Tarlac, Cavite at Occidental Mindoro. Pinapayuhan ang lahat na umiwas sa matinding init at manatiling hydrated sa inyong tahanan. Asahan ng bahagya hanggang katamtamang alon mula 0.6 hanggang 1.5 metro ang taas sa karamihan ng ating baybayin. Ngunit posibleng lumakas pa ito kapag naging bagyo ang isang low pressure area o LPA 05E sa loob ng 24 oras. Lalong dapat mag-ingat ang mga mangingisda at mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat sa eastern seaboard ng ating bansa, western seaboard at Mindanao coastal waters. Kaya sa ating mga kababayan,
Patuloy pang nagbabago ang forecast track sama ng panahon na nakikita natin sa loob at labas ng ating bansa. Kaya mahalagang bantayan ang mga susunod na weather updates. Kahit walang direktang landfall na nakikita sa ngayon, ang pinagsamang epekto ng bagyong Domeng at posibleng bagyong Esther at pinalakas na habagat ay maaring magdala ng ilang araw na pag-ulan, thunderstorm at baha at delikadong karagatan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya naman sa ating mga kababayan, stay safe and stay updated po sa inyong mga lugar. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 23 verse 1. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Mga kababayan, may mga araw na puno tayo ng pag-aalala, takot at mga bagay na hindi natin kontrolado. Ngunit ipinapaalala sa atin ng talatang ito na ang Panginoon ang ating pastol. Siya ang gumagabay, nagpuprotekta at nagbibigay ng ating pangangailangan. Kapag ang tupa ay may mabuting pastol, hindi ito naliligaw at hindi ito pinababayaan. Ganun din tayo sa Panginoon. Kahit hindi natin alam ang mangyayari ng bukas, alam natin na may Diyos na nangunguna sa ating buhay. Kaya sa gitna ng problema, kakulangan o pagsubok, tandaan, hindi ka pababayaan ng Diyos, siya ang bahala sa iyo. At yan po ang ating update sa panahon. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.